Isang mapagpalang araw sa inyo, Sir Eric. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jojo. Magbabahagi lang po ako ng kwento sa inyo. Tungkol po ito sa nangyari noon sa karinderya ng aking lola Basing. Sa tanda ko noon ay nasa edad na 13 anyos pa lamang ako. Masarap magluto si Lola Basing, kaya naisipan niyang magpatayo ng karinderya sa tabi ng aming bahay. Noong una, katamtaman lamang ang laki ng karinderya ni Lola. Gayong hindi nga niya naisip na papatok sa mga tao ang mga putahing kanyang iniluluto. Nang lumaon nga noon, minabuti niyang palakihin at nang marami pang mga tao ang makakain sa loob. Dahil nga hindi lamang ang mga taga-baryo namin ang madalas na kumakain o bumibili sa kanyang karinderya. Kung hindi ang iba ay dumadayo pa. Naging tanyag nga noon ang kanyang karinderya sa mga kabayanan. Gayong marami ang nagsasabi at nagbabalita sa kanilang mga kakilala kung gaano kasarap ang luto ng aking Lola Basing. May mga katuwang si Lola Basing sa kanyang karinderya. Gayong minsan ay hindi na niya maaasikaso ang lahat ng bumibili sa kanya. Gayong marami ang tao. Tuwing Sabado at Linggo at kapag may mga araw na walang pasok, ay tumutulong din ako sa karinderya ni Lola Basing kasama ang pinsan kong si Sani. Nasisiyahan naman kami noon sa pagtulong sa karinderya ni Lola, lalo na kapag maraming tao ang kumakain at bumibili. Gayong halos ang iba sa kanila ay kakilala at nagiging kaibigan na rin dahil nga suki na ng karinderya ni Lola. Isang beses, dahil Sabado yun, nagtungo sa karinderya si Sani para tumulong sa amin. Saktong marami ang tao pagdating ni Sani, kaya abala kami. Dali-dali rin siyang tumulong noon sa pagbibigay ng mga pagkain sa mga mesa ng aming mga parokyano. Gayong abala rin si Lola sa pag-aasikaso ng mga bumibili ng ulam sa kanya. Mabuti na nga lang at dumating si Sani. Gayong mas napadali at napabilis ang aming ginagawa noon. Nang matapos sa aming ginagawa, minabuti na rin naming kunin ng mga pinagkainan ng mga customer namin na tapos nang kumain. Napapatingin pa kami sa mga taong labas-masok sa karinderya ni Lola at masasabi naming ang iba sa kanila ay kakilala na rin namin. Subalit may iilang bago ang muka, kaya batid naming dumayo lamang sa karinderya ni Lola. Ang dami talagang kumakain dito sa karinderya ni Lola. Masarap kasi ang mga putahing luto ni Lola Basing, sabi naman ni Sani habang napapangiti. Sinang-ayunan ko naman siya at sinabing halos lahat nga ng mga niluluto ni Lola Basing ay nagiging paborito ko. Tumango noon si Sani at ayon sa kanya, paborito niya ang kare-kare na laging niluluto ni Lola Basing. Nasasarapan kasi siya roon, kaya yun din ang malimit na inuulam niya sa tuwing nasa karinderya kami ni Lola. Ipinagpatuloy na lang namin ang aming ginagawa at nang matapos nagpahinga na muna kami saglit. Kumakain pa naman ang ibang mga parokyano noon, kaya wala pa kaming ililigpit na mga pinagkainan. Ang dalawang katulong din ni Lola ang naghahatid ng mga pagkain sa bagong dating na mga customer. Kaya kahit papaano ay wala pa kaming gagawin. Habang nakaupo nga kami noon ni Sani, napapatingin kami sa mga taong labas-masok sa karinderya ni Lola. Inisa-isa namin ang mga ito dahil marami-rami ang hindi pa naming kakilala ang dumayo ng araw na yon. Nasa ganoong sitwasyon nga kami nang pumasok ang isang lalaki. Pareho naming sinundan ng tingin ni Sani ang naturang lalaki. Gayong yun ang unang beses na nakita namin ito. Marami rin naman noon ang mga parokyano ng karinderya ni Lola ang nakita namin ng araw na yon.
Subalit kakaiba ang naturang lalaki. Yung tipong malakas ang aura nito na hindi ko maintindihan, na tila hindi namin maialis ang tingin namin sa kanya. Nakaramdam din ako ng kakaiba noong mapatingin siya sa direksyon namin ni Sunny. Tinitigan kami nito subalit agad ding nag-iwas ng mapansing nakatitig na nga rin kami sa kanya. Napayuko pa nga yun, kaya nagkatinginan kami ni Sunny. Mukhang nakakatakot ang pagtitig niyang yun ah. Dinig ko pang bulong ng aking pinsan. Sinang-ayunan ko naman siya sa sinabi niyang yun at pinakita ko pa ang aking braso na nagpanindig talaga ng mga balahibo dahil sa pagtitig ng lalaki sa amin. Sinundan pa rin namin yun ng tingin hanggang sa nakita na nga naming bumili ito ng kanyang makakain. Hindi ito gaanong makatingin kay Lola Basing habang nakikipag-usap, kaya naisip kong baka nahihiya lamang siya kay Lola Basing. Matapos namang magbayad ng lalaki, naghanap na siya ng kanyang mauupuan noon. Saktong ang napili niyang pwesto ay malapit sa kinapipwestuhan namin ni Sunny. Kaya habang naglalakad ito patungo sa mesang yun, hindi ko maiwasan ang nakaramdam ng kakaibang kaba. Hindi ko nga rin alam kung bakit. Muli naming pinagmasdan noon ng lalaki na nagpapalinga-linga sa kabuuan ng karinderya. Sa hindi inaasahan, nakita naming napadako ang tingin niya sa isang katiwala ni Lola Basing na si Ate Melanie. Matalim ang titig niya roon na animoy may binabalak na gawin. Walang ano-ano, nakita ko ang sunod-sunod na paglunok nun at parang pinagpapawisan din siya ng mga oras na yun. Hindi niya maialis ang titig niya sa katiwalang yun ni Lola, kaya hindi rin namin iniaalis ni Sunny ang tingin namin sa lalaki. Napaisip akong baka kakilala lamang niya yun o dating kasintahan, kaya ganoon ang naging reaksyon niya. Subalit, nang mapansin kong nakatitig yun sa nakaumbok na tiyan ni Ate Melanie habang napapalunok, tila kinutuban ako ng hindi maganda. Nasa 4 na buwan na rin kasing buntis si Ate Melanie, pero hindi pa rin tumigil sa trabaho. Gayong kailangan nga na makapag-ipon para sa panganganak nito. Nasa ganoong estado nga kami nang biglang mapatingin sa aming magpinsan ng naturang lalaki. Marahil ay napansin nitong tinititigan namin siya, kaya bigla rin itong napalingon sa amin. Kaagad namang kaming napaiwas noon ng tingin at kunwaring nakatingin pa sa katiwala ni Lola na pinagmamasdan din nito. Nang makita ko naman na tila ang katiwala naming buntis ang maghahatid ng pagkain sa mesa niya, dali-dali akong lumapit kay Ate Melanie upang ako na lamang ang maghahatid nun sa mesa ng lalaki. Nagtaka pa noon si Ate Melanie. Subalit nang sabihin kong wala naman akong ginagawa ay hinayaan na lang din niya ako. Nagsimula na lang akong maglakad patungo sa mesa kung saan nakapwesto ang lalaki. Napalingon pa ako kay Sunny na noon ay nakatingin din sa akin. Kita ko naman na tila kinakabahan noon ang aking pinsan, kaya napasenyas na lamang ako sa kanya. Tumango naman siya sa akin at tila kumalma naman ito. Napabuntong hininga na lamang ako noon at binilisan ang aking kilos. Nang marating ko ang mesa kung saan nakaupo ang lalaki, hindi ako nakatingin sa kanya. Gayong binabalot ako ng kakaibang kaba sa hindi ko malamang dahilan. Hindi nagsalita ang naturang lalaki at kinuha na lamang ang kanyang pagkain sa akin. Nagmadali naman akong umalis sa mesa nun at bumalik sa aking pinsan. Nang makabalik ako sa pwesto namin ni Sunny, tinanong niya ako kung ano raw ang binili ng lalaki. Kare-kare at inihaw na karne ang pagkain niya.
Tugon ko pa sa aking pinsan. Pinanood na lamang namin noon ang lalaki habang kumakain siya. Sa unang subo pa lang niya, napansin namin ni Sunny na tila hindi siya sanay na kumain nun. Pinipilit lang kasi niyang nguyain at lunukin ang kanyang kinakain. Pero ang totoo ay parang isusuka niya yon. Nagpatuloy siya sa pagkain, habang kami naman ay nanonood pa rin sa kanya. Panaka-naka siyang napapatingin sa aming gawi. Kaya kapag ganoon, nagkukunwari na lang kami ni Sunny na nakatingin sa mga tao sa paligid habang nag-uusap. Tingin mo alam niyang siya talaga ang tinitignan natin? Tanong pa ni Sunny sa akin. Napakibit balikat naman ako bilang tugon. Gayong parang baliwala rin naman kami sa naturang lalaki. Nang matapos sa pagkain ng lalaki, dali-dali itong umalis. Nagtaka kami noon ni Sunny, kaya sinundan namin ito ng tingin. Habang palabas ng karinderya ni Lola Basing, nagkatinginan pa kami ng aking pinsan gayong bakit ganoon na lang ang pagmamadali ng lalaki. Naisip naming baka may pupuntahan pa yon. Kaya hindi na rin sumagi sa isipan namin noon ang kung anumang masamang kutob. Nang sumunod na araw nun, muli namang bumalik ang lalaki sa karinderya ni Lola Basing. Dahil naroroon kami ni Sunny ng araw na yon, muli na naman naming pinanood ang lalaki habang kumakain. Hindi talaga mawala sa isip naming dalawa kung bakit ganoon kung kumain ang lalaki. Yung tipong pinipilit nga niyang lunukin ang kanyang kinakain. Noon din, napansin naming tila paunti-unti ay namumula ang kanyang bibig. Inakala nga naming baka may sangkap sa kare-kare ni Lola na bawal sa lalaki. Subalit hindi naman yun nakakaramdam ng kate. Gayong mas nakakaramdam nga yun ng hapdi sa kanyang bibig. Nang matapos nga ulit ang lalaki ay nagmadali siyang umalis. Dahil sa ikinilos niyang yun, tila kinutuban naman akong may kakaiba nga talaga sa lalaking yun. Hindi naman ako kakabahan sa kanya kung alam at ramdam kong walang kakaiba sa kanya. Sabi ko pa noon sa aking sarili. Bunsod nang naalala ko noon ang malimit na pagtingin niya kay Ate Melanie. Nilapitan ko si Ate Melanie. Noong wala nang gaanong tao. Tinanong ko si Ate Melanie kung kilala niya ang lalaking yun. Subalit dahil maraming parokyano ang kumakain sa karinderya ni Lola, hindi niya matandaan ang lalaking inilarawan namin sa kanya ni Sunny. Bakit? Ano naman ang problema niyo sa lalaking yun? Nagtatakang tanong pa ni Ate Melanie sa amin ni Sunny. Nagkatinginan naman kami ng aking pinsan at tila nagdalawang isip na sabihin kay Ate Melanie. Magsasalita na sana ako subalit tinawag kami ni Lola Basing. Wala na kaming nagawa noon ni Sunny kung hindi ang lumapit kay Lola. Umalis naman noon si Ate Melanie at saka tumungo sa kusina. Sinundan naman siya ng tingin ni Lola Basing. Noong makalapit na nga kami sa kanya, pabulong siyang nagwika sa amin. Huwag ninyong tatakutin ng Ate Melanie ninyo at baka kung ano pang mangyari sa kanya. Manahimik na lamang kayo tungkol sa lalaking yun at obserbahan nyo na lang muna. Alam ko ang iniisip ninyong dalawa, gayong malimit akong nakatingin sa inyo at kita ko kung ano ang kinikilos nyo kapag naririto ang lalaking yun. Nagkatinginan kami ni Sunny noon. Magsasalita pa sana ako at magtatanong kay Lola, subalit hindi ko na nagawa nang biglang pumasok sa karinderya ang lalaking tinutukoy namin ni na Lola. Nangunot ang noo namin ni Sunny, gayong bakit bumalik ang naturang lalaki. Naglakad naman siya papalapit sa amin.
at sa kanya kinausap si Lola. Nakangiti naman na noon si Lola Basing habang kinakausap, lalo at tinanong kung ano ang bibilhin nito. Habang nagsasalita ang lalaki, nakatingin siya sa mangkok kung saan nakalagay ang mga kalamansi ni Lola Basing. Napatingin din ako sa kalamansing nasa mangkok na yon at nagtaka kung bakit tinitigan yon ng lalaki habang napapalunok. Dahil inakala ko noon na nais niyang humingi ng kalamansi at baka nahihiya lang siya. Kumuha ako nun at iniabot sa kanya. Nagulat ako nang biglang naging seryoso ang mukha niya at tila nagalit ito dahil sa aking ginawa. Bahagya rin siyang napaatras palayo noon sa aking kamay. Dahil sa takot ko sa lalaki, napaatras ako at nagpunta sa likuran ni Lola. Nagulat din si Lola sa nangyari, ngunit agad ding nakabawi. Nako, pasensya ka na sa aking apo. Baka nakita ka niyang nakatingin sa kalamansi, kaya inisip niyang hihingi ka. Nakangiti pang paliwanag ni Lola Basing. Hindi naman nagsalita ang lalaki at hindi na nawala ang pagiging seryoso ng mukha nito. Nang iabot sa kanya ni Lola Basing ang kare-kare na binili niya, nagbayad na lamang siya at saka siya mabilis na naglakad palabas ng karinderya. Sinundan ko na lamang siya ng tingin noon habang ramdam ang bahagyang takot sa kanyang naging reaksyon. Nang wala na nga ang lalaki, kinausap naman ako ni Lola Basing. Huwag mo nang uulitin yun. Takot yun sa kalamansi. Nakangisi pang wika ni Lola sa akin. Napakunot noo ako. Kaya nang mapansin yun ni Lola, nagwika siya. Isang beses ay binigyan ko siya ng kalamansi. Pero napalayo siya sa akin at tila nagalit ang itsura. Tinitigan ako ng matalim, kaya tinitigan ko rin siya. Siya lang din ang nag-iwas ng kanyang tingin sa akin. Nagbalinga-linga pa si Lola Basing na animoy may hinahanap ito. Walang ano-ano ay muli itong nagwika. Obserbahan na lamang ninyo yon. Nagsisimula pa lang yung magbago, kaya medyo nahihirapan pa. Nakuryoso ako noon sa sinabi ni Lola, kaya nagtanong ako kung ano ang ibig niyang sabihin. Yun nga lang hindi tumugon si Lola Basing, lalo na at naging abala na rin siya dahil may iilang parokyano ang pumasok. Napakibit-balikat na lang din kami ni Sunny. Ayon naman sa aking pinsan, sundin na lamang namin ang sinabi ni Lola na obserbahan ng lalaki. At baka dahil daw doon ay maintindihan na rin namin ang ibig sabihin ng aming Lola Basing. Gawa ng biglang dumami ang mga kumakain noon sa karinderya, naging abala na rin kami at tila nawala na rin sa aking isipan ang nangyari ng araw na yon. Katulad nga ng sabi ni Lola Basing sa amin, inobserbahan namin ni Sunny ang naturang lalaki sa tuwing nasa karinderya ito. Wala namang nagbago sa lalaki at maging sa mga kilos nito. Subalit habang tumatagal nga, pansin naming sa tuwing kumakain siya sa karinderya, namumula ang kanyang bibig. Alam naming hindi karaniwan yon, kaya naisipan naming tanungin noon si Lola Basing. Yun nga lang hindi naman niya kami sinagot. Kailangan nating malaman kung bakit ganoon ang lalaki. Kailangan din nating alamin kung ano ang ibig sabihin ng mga winika ni Lola Basing noon sa atin. Sabi ko kay Sunny. Sumang-ayon naman siya sa akin. Gayong sa bawat araw na lumilipas, mas nadagdagan ang kutob naming may kakaiba sa naturang lalaki. Hanggang sa isang beses, saktong nasa tabi kami ni Lola nang dumating ang lalaki.
Lumapit ito sa gawi namin at sinabi ang kanyang bibilhin. Kaagad namang binalot ni Lola ang kare-kare na binalik nito. Nagpalinga-linga pa ang lalaki sa paligid na animoy may hinahanap. Sakto ring may ginagawa si Lola, kaya magkaroon ako ng pagkakataon. Dali-dali akong kumuha ng kalamansi at kinuha ang supot kung saan nakapaloob ang kare-kare ng lalaki. Nang makuha ko na yon, wala akong inaksayang oras at saka ko ipinatak doon ang kinuha kong kalamansi. Hinalo ko pa yon ng maigi at saka ko muling tinali at saka inilagay sa kinalalagyan ni Lola. Hindi naman nila nakita ang aking ginawa, kaya nagpatay mali siya na lang din ako. Napatingin ako sa aking pinsan at nanlalaki ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Sumenyas naman ako sa kanya at napangisi. Lumapit na ako kay Sunny noon at sa paglapit ko nga ay napatanong siya sa akin kung ano ang aking ginagawa sa kare-kare na binili ng lalaki. Muli akong napangisi gayong may nais kasi akong malaman. Kaya ako ginagawa ang bagay na yon. Nilagyan ko ng kalamansi ang kare-kare niya. Pakiramdam ko ay may epekto ang ganoon sa kanya. Kaya ginawa ko yun. Gayong takot yata siya sa kalamansi. Sabi ko pa. Napailing na lang noon si Sunny at nagwika pa na baka ikapahamak pa namin ni na Lola ang ginagawa kong yun. Napailing naman ako at sinabi sa kanya na kung wala namang mangyayaring masama sa lalaki, panigurado akong wala itong gagawing hindi maganda sa amin. Wala nang nagawa ang aking pinsan kung hindi ang manahimik. Napatingin na lamang ulit kami sa lalaki noon na panay pa rin ang paglinga sa paligid, na parang ang may hinahanap na tao. Sakto namang pagkaabot ni Lola ng biniling kare-kare ng lalaki, lumabas sa pinto ng kusina si Ate Melanie. Napatingin kay Ate Melanie ang naturang lalaki at napako ang mga titig nun sa nakaumbok na tiyan ni ate. Napansin naman yun ni Lola, kaya tinawag niya ang lalaki. Tila hindi siya narinig ng lalaking yun dahil nakatuon lang ang tingin nun sa tiyan ni Ate Melanie. Kaya inulit pa ni Lola ang pagtawag sa kanya. Nang mapatingin ng lalaki kay Lola, ganoon na lang nga ang gulat namin nang tila biglang kumislap ang mga mata nun. Yung tipong ilang segundo din itong nagbaga at bigla ring nawala. Bahagya pa itong napapahid sa kanyang bibig at mabilis na kinuha kay Lola ang supot na binili niyang kare-kare. Nagmadali itong naglakad palabas sa karinderya at hindi na lumingon pa. Nagkatinginan lang kami ni Lola noong wala na ang lalaki. Batid kong nakita rin ni Lola kung ano man ang nakita namin ni Sunny. Umalis naman kami roon at saka naghanap ng mapagpipestuhan namin ni Sunny upang mag-usap. Ramdam kong may tinatago ang lalaking yun. Alam ko ring may alam si Lola tungkol sa naturang lalaki. Sabi ni Sunny. Sumang-ayon naman ako sa aking pinsan at sinabing hindi malabong may alam nga si Lola tungkol sa lalaki. Yun nga lang, hindi nagsasabi sa amin si Lola. Kaya hanggang sa mga panahong yun, puro na lang din kami kutob ni Sunny. Dahil nga sa mga napapansin namin ay nakikita ko noon sa lalaki, nang araw na yun, hindi na kami nakapagpigil ni Sunny. Kinausap namin noon si Ate Melanie noong nasa kusina siya ng karinderya. Saktong abala noon si Lola, kaya hindi na kami nag-aksaya pa ng oras ni Sunny at kinausap na kaagad namin si Ate Melanie. Ate, kita niyo po ba ang lalaking kaharap namin kanina ni na Lola? Tanong ni Sunny. Nangunot ang noo nito. Subalit nang maalala niya ang lalaking kaharap ni Lola na napansin nga niyang
Nakatingin pa sa kanya noon. Tumango siya. Bakit? Anong problema sa kanya? Tanong pa ni Ate Melanie. Nang mga panahong yun, pabulong kong sinabi sa kanya kung ano ang napansin namin sa lalaking yun. Napailing naman noon si Ate Melanie, gayong hindi naman siya naniniwala sa mga aswang. Nagtaka rin kami at nagulat dahil sa sinabi nito. Hindi namin akalaing maririnig namin kay Ate Melanie ang tungkol sa aswang. Dahil nakuryoso na rin ako sa aswang, naitanong ko kay Ate Melanie kung bakit isinasaisip ang tungkol sa nilalang na yon. Base kasi sa mga sinasabi ninyo, aswang lang din ang pwedeng magka-interes sa akin gayong buntis nga ako. Sabi nga nila, mabango raw sa mga aswang ang sanggol na nasa sinapupunan ng isang buntis. Tugon naman nito. Posible kayang aswang ang lalaking yun, ate? Tanong pa ni Sunny. Napakibit-balikat na lamang si Ate Melanie. Ayon pa sa kanya, hindi niya masabing aswang yun. Gayong baka nga may kakaibang kondisyon o karamdaman lang ang lalaki. Dagdag pa niya masama raw ang manghusga. Kaya ang mas maigi pa nga raw ay siguraduhin muna namin ang mga ganoong bagay. Dahil baka mapahamak pa kami kung sakaling mali ang aming kutob sa lalaking tinutukoy namin. Hindi pa kami nakontento noon ni Sunny at muli akong napatanong kay Ate Melanie tungkol sa mga aswang. Ano po ba ang mga kinatatakutan ng aswang? Takot po ba sila sa kalamansi? Napatingin si Ate Melanie sa akin at ilang sandali pang natahimik. Ayon sa mga magulang ko, takot nga ang mga aswang sa kalamansi, asin at bawang, maging sa mga buntot ng pagi at walis tingting. Hindi ko nga alam kung bakit takot sila sa buntot ng pagi at walis, pero napapaso ng asin, kalamansi at bawang ang balat ng mga yon. Kaya takot sila at mahapdi raw yun para sa kanila. Hindi ko alam pero matapos kong marinig na takot ang aswang sa kalamansi, tila tumibay ang hinala ko sa naturang lalaki. Dahil may gagawin pa si Ate Melanie sa labas, nagpaalam na muna siya sa amin. Dahil nangangamba kami sa kaligtasan niya. Pinagsabihan namin siyang mag-ingat pagdating sa lalaking yun. Tanging pagtango lang ang naitugon niya sa amin ni Sunny. Marahil ay aswang ang lalaking yun at alam ni Lola Basing ang tungkol doon. Sabi pa ni Sunny, sinang-ayunan ko na lamang siya, gayong yun din ang aking iniisip. Kailangan nating makumpirma ang ating kutob. Wika ko na lamang. Nang sumunod nakita nga namin sa lalaki, pansin kaagad namin na tila galit siya sa amin ng aking pinsan. Hindi ko alam pero ramdam ko ang labis na kaba. Naalala ko ang nilagay kong kalamansi sa nabili niyang kare-kare, kaya bahagya akong nabahala. Napaisip ako kung paano kapag may nangyari pala sa kanya dahil sa ginawa kong yun. Pero nang sumagi sa isip ko na aswang lang ang pwedeng masaktan ng kalamansi, base na rin sa sabi ni Ate Melanie, tila nawala ang pagkabahala ko. Mas maiging ang malaman ko ang totoo kung aswang nga ba siya o hindi, at nang mailayo rin namin ang aming mga sarili sa kapahamakang dala niya. Bulong ko pa noon sa aking sarili. Hindi naman yun narinig ni Sunny, gayong nakatuon lang ang kanyang pansin sa lalaki. Nang dumiretso ang lalaki kay Lola, lumapit din kami sa aming abuela. Noong nagbabayad ang lalaki nang makapili na siya ng kanyang kakainin,
Hindi ko maiwasan ng mapatingin sa kanyang labi. Pansin ko kasing tila nasugatan ng labi nun at bahagya pang ang namamaga. Nang tignan ako nito ng biglaan, napaiwas ako ng tingin. Naglakad na rin noon ang lalaki patungo sa mesa na malimit nga niyang pwestuhan sa karinderya ni Lola Basing. Tinignan naman ako ni Lola Basing. Gayong marahil ay napansin nitong hindi ako mapakali. Marahil napansin mo rin siguro ang napansin ko sa lalaki. Sabi pa ni Lola na marahil ang tinutukoy ay ang sugat sa bibig ng lalaki. Napatango naman ako sa kanya, kaya bahagya siyang napangiti. Inutusan pa niya ako na dalhin ko raw ang pagkain ng lalaki sa mesa nun. Ayaw ko sana pero wala na akong nagawa nang ipilit ni Lola sa akin. Ayon pa sa kanya, alangan naman daw na si Ate Melanie ang utusan niya. Gayong ayaw rin niyang palapitin si Ate Melanie sa lalaking yon. Wala na akong nagawa noon kung hindi sundin si Lola. Kaya dinala ko na rin ang pagkain ng lalaki. Pansin kong madalas na binibili nitong ulam ay ang kare-kare ni Lola. Naisip ko na marahil ay yun ang kanyang naging paborito. Hinatid ko naman yun sa mesa ng lalaki. Subalit hindi ko magawang makatingin sa kanya. Natatakot kasi ako sa mukha niya dahil napakaseryoso niya at tila galit sa akin. Nang matapos naman yun sa kanyang pagkain, tila nabunutan naman ako ng tinik. Gayong walang mabigat na bagay akong nararamdaman. Napatawa pa nga noon si Sunny dahil habang nasa karinderya daw ang lalaki, ay tila hindi ko raw naitago ang takot at kabang nararamdaman ko. Marahil nasugatan ang bibig nun dahil may kalamansi ang kare-kare niya nung nakaraan. Aswang nga siguro ang lalaking yun. Wika ko pa kay Sunny. Nagulat naman ang aking pinsan dahil sa aking sinabi. Hindi kasi ito naitago ang sugat at namagang bibig ng lalaki. Kaya sinabi ko na lang yun sa kanya. Dagdag ko pa marahil ay epekto yun ng kalamansi na nailagay ko sa kare-kare na nabili niya noon. Napatanong pa ang aking pinsan na kung aswang na nga ang lalaki. Anong gagawin namin upang hindi na ito makabalik pa sa aming karinderya? Natanto rin kasi naming dalawa kung sino marahil ang binabalik-balikan nito sa karinderya ni Lola Basing. Kailangan nating kausapin si Lola tungkol sa bagay na yun. Alam kong alam niyang aswang ang lalaki, kaya hindi niya rin pinapalapit doon si Ate Melanie. Sabi ko pa. Nagkasundo naman kami noon ni Sunny nga kausapin na lamang si Lola Basing tungkol sa bagay na yun. Hindi nga kami nagkamali ng aming kutob na may alam si Lola tungkol sa lalaki. Noong masabi na namin sa aming abuela ang tungkol doon. Ayon pa kay Lola, simula unang araw ay ramdam kaagad niyang may kakaiba sa lalaki. Una raw niyang napansin na hindi makatitig sa kanya ang lalaki at tila takot sa inalok nga niya ng kalamansi. Kinutuban nga siya ng hindi maganda sa lalaking yon. Nang mapansin niyang tila si Ate Melanie na raw ang dahilan kung bakit nagpabalik-balik siya doon. Inakala nga ni Lola noong una na mali siya ng hinala sa lalaki. Subalit nang lumaon, ay palagi niyang napapansin na parang naglalaway ito sa tuwing nakikita si Ate Melanie. Nakumpirma na nga niyang aswang ang lalaki. Inakala ko ngang ako lang ang may kutob nun sa lalaki. Pero hindi ko aakalaing maging kayo rin pala. Sabi pa noon ni Lola. Naikwento na rin namin noon kay Lola Basing ang mga bagay na napansin nga namin sa lalaki. Ayon naman kay Lola, marahil na darating ang araw na hindi na ito makakapagpigil pa. Lalo na at may kutob din ng aking abuela na alam ng lalaki na alam namin ni na Lola na isa siyang aswang
Kaya nga inilalayo ko si Melanie sa kanya. Sa tuwing naririto nga siya ay pinapapunta ko si Melanie sa kusina. At nang hindi siya makita nito, papalapit na rin ang kabuwanan nun. Kaya nagiging delikado na ang lagay ni Melanie dito kapag nagpatuloy pa ang lalaking yun sa pagpunta rito. Mahabang linta niya ni Lola nang kausapin nga niya si Ate Melanie na tumigil na muna sa pagtatrabaho. Ay umiling lang ito at sinabing sa susunod na lamang kapag nakapag-ipon na siya ng sapat. Gayong kaya pa naman niya ang kanyang trabaho. Wala na ring nagawa si Lola noon kung hindi ang hayaan siyang magtrabaho. Dahil naaawa rin siya kung tatanggalin nga ito. Sinasabi naman daw ni Lola Basing kay Ate Melanie ang tungkol sa lalaki. Subalit, laging tugon nito ay hindi siya naniniwala sa aswang. Napailing na lang noon si Lola, kaya ginagawa na lang niya ng paraan na alam para lang hindi makita ng lalaking yun si Ate Melanie. Yun nga lang, Sir Eric, hindi namin inasahan na mas mapapaaga palang mangyari ang kinababahala namin para kay Ate Melanie. Isang beses kasi noon, walang naging parokyano ng umagang yon. Kaya hindi gaanong nabawasan ang mga putahing luto ni Lola Basing. Dahil alam niyang masasayang din yon. Minabuti ni Lola na paabutin ng gabi na bukas ang kanyang karinderya. Pinauwi naman niya noon si Ate Melanie ng mga bandang 4:00 pa lang ng hapon. Subalit hindi umuwi si Ate Melanie. Sakto rin kasi noong hinihintay na lamang niya ang kanyang asawa na nagtatrabaho sa bayan. At nang sabay na nga silang makauwi sa kanilang bahay. Wala nang nagawa noon si Lola kung hindi ang hayaan siya. Kahit pa na kinakabahan si Lola sa pwedeng mangyari sa kanya habang naroroon sa karinderya. Mga bandang 6:30 nga noon, nagsimulang dumami ang mga taong kumakain sa karinderya ni Lola. Hindi niya aakalaing mga ganoong oras nga ay mas marami pala ang mga parokyano na nais kumain sa kanyang karinderya. Nagtaka na nga rin ang iilan sa kanila kung bakit inabot ng gabi si Lola. Pero ang tanging tugon ni Lola ay sinubukan lang din niya. Nang matapos naman ang mga tao sa pagkain at paunti-unti ay nagsilabasan na rin sa karinderya hanggang sa wala nang natira. Doon at pumasok ang lalaki sa karinderya. Kinabahan kaagad kami noon kaya sinabihan kami ni Lola na puntahan namin si Ate Melanie sa kusina. Nauna noon si Sunny. Gayong sabi ko ay mauna na siya at susunod ako. Habang papalapit ang lalaki, ay naglagay na kaagad ng kare-kare sa mangkok si Lola. Gayong alam niyang yun ang bibilihin ng lalaki. Dahil naisip kong baka manganib si Ate Melanie dahil naroroon ang lalaki. Kumuha ako ng ilang piraso ng kalamansi bago nga ako umalis doon at bago pa ito makarating sa tapat ni Lola. Nagawa ko pang patakan ng katas ng kalamansi ang kare-kare sa mangkok. Hindi nga ako nagkamali gayong yun ang binigay ni Lola sa kanya. Alam kong hindi nito mapapansin na may kalamansi yun gayong tila balisa na rin yun. Animoy gutom gayong naglalaway pa ito at tila hindi nga niya mapigilan. Pumunta na ako noon sa kusina ng karinderya at naabutan kong naghihiwa ng bawang si Ate Melanie at si Sunny naman ay naghahanda ng asin. Marahil ay sinabihan nito si Ate Melanie, gayong kita ko rin ang pangamba sa mukha nito. Ayon pa kay ate, hindi siya naniniwala sa mga aswang, subalit kinakabahan siya ng gabing yun, dahilan para kumirot ang kanyang tiyan. May kutob din siyang may hindi magandang mangyayari sa gabing yun, kaya naggayat na lang siya ng bawang.
Alam niyang magagamit namin yun kung sakaling may hindi inaasahang pangyayari na dala ng lalaki. Nasa ganoong sitwasyon nga kami noong makarinig kami ng malakas na sigaw sa labas. Nataranta kaagad kaming tatlo, kaya sinabihan ko si Sunny na bantayan si Ate Melanie. Alam kong ang lalaki na yun ang sumigaw marahil dahil may nangyari na naman sa kanya dahil sa nilagay kong kalamansi sa kanyang kare-kare. Bahagya akong sumilip doon sa pintuan at hindi nga ako nagkamali. Gayong nakita ko ang lalaki na tila hindi mapakali habang nagwawala doon. Galit na galit ito habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Nakita kong hinarap siya ni Lolo habang may patalim na nakatago sa likuran ng aking abuela. "Nasaan ang apo mo? Alam kong siya ang may gawa nito sa akin." Wika ng lalaki sa galit na boses habang napapahawak sa kanyang bibig na noon ay namumula. Napatingin siya sa gawi ko at napangisi sa akin, kaya bahagya akong napatango. Kinabahan ako nang magsimula yung maglakad paalis sa kanyang kinatatakutan upang tunguhin ang aking kinaroroonan. "Subukan mo lang silang lapitan, lalo na ang kasama naming buntis, at magkakaalaman tayo rito." Wika naman ni Lola, dahilan para mapatigil sa paglalakad niya ang lalaki. Hindi ko na kasi naririnig ang mga pagyabag nun na papalapit, kaya alam kong tumigil ito. Narinig ko na lamang na naging garalgal ang boses nun habang tumatawa. Bigla ring namatay noon ang ilaw at ang tanging hindi nakapatay ang ilaw sa kusina. Narinig kong nagsisigaw si Lola habang tila sinusubukang pigilan ng lalaki. Nasa ganoong sitwasyon nga nang biglang mapasigaw ang lalaki. Marahil ay may ginawa si Lola sa kanya. Humanap naman kami noon ng dibateryang ilaw at saktong nakahanap kami kaya lumabas ako ng kusina. Naiwan si Sunny kasama si Ate Melanie. May dala akong asin noon at bawang. Hindi ko rin kinalimutang katas ng kalamansi na piniga ni Sunny mula sa mga dala kong bunga nun. Nang makalabas ako roon, naabutan ko si Lola na kaharap niya ang isang mabalahibong nilalang. Nakahawak yun sa kanyang muka at animoy may umusok doon. Alam kong may ginagawa si Lola sa nilalang at dahil ayaw ko ring mapahamak si Lola Basing, lumapit na rin ako sa kanila. Bago pa man ako makalapit sa kanila, narinig kong nagwika ang lalaking aswang sa garalgal na boses na animoy mula pa sa lupa. "Kapag napatay ko kayong lahat dito sa karinderyang yun, wala na ring makakapigil sa akin na kunin ng sanggol sa sinapupunan ng babaeng yun." Pinanindigan naman ako ng balahibo noon dahil sa narinig ko mula sa aswang. Bahagya namang napatawa noon si Lola Basing. Sinabihan pa niya ang aswang na bago magawa ang bagay na yun, ito muna ang unang mamatay. Dagdag pa ni Lola, hindi niya aakalaing tama nga ang kutob niyang may hindi magandang balak ang naturang lalaki kay Ate Melanie. Sana noong unang beses pa lang na kinutuban ako na isa nga siyang aswang, ay nilagyan ko na ng maraming kalamansi ang kare-kare na binibili at kinain mo rito. At nang hindi lang bibig mo ang masunog, kundi pati na ang lalamunan mo at tiyan. Wika pa ni Lola. Napahalakhak ang aswang dahil sa sinabi ni Lola Basing. Ayon pa sa nilalang, hindi nga niya akalaing mabibisto kaagad siya dahil lamang sa kalamansi. Narinig ko pang maging ako ay gusto niya raw na unahing patayin. Gayong sa akin daw nagsimula ang pagdurusa niya nang makain nga niya ang kare-kare na binili niya noon na nilagyan ko ng kalamansi. Bago pa man makalapit at makagawa ng hakbang ang aswang noon,
lumapit na ako kay Lola at ibinigay sa kanya ang mga dala ko. Ganoon na lang nga ang tuwa ni Lola. Gayong preparado kami para sa aswang na yon. Hindi pa man nagagawang makamulat ng aswang dahil marahil natamaan ng mata nun. Ginawa na ni Lola Basing ang kung anumang dapat niyang gawin. Dumakot siya ng asin at saka sinaboy yun sa nilalang na nasa harapan niya. Napahiyaw naman noon ang aswang at bahagyang napaatras. Dahil sa marahil ay naging epekto ng asin sa katawan niya. Tama nga si Ate Melanie na mahapdi ang mga yun sa balat ng aswang. Kaya takot sila sa mga bagay na nasabi niya sa amin. Hindi tumigil noon si Lola at sinundan niya ng saboy kung saan man nagtungo ang aswang. Yun nga lang, ganoon na lang din ang gulat namin dahil nang makabawi ang nilalang, nagawa niyang sakalin si Lola Basing. Natakot naman ako noon dahil baka patayin na niya si Lola. Dahil doon hindi na ako nagdalawang isip na lumapit sa aswang na yon. At dahil nakatalikod siya sa akin at nakatuon lang ang atensyon sa sinasakal niyang si Lola Basing, hindi niya namalayan na nakalapit nga ako sa kanya. Walang pag-aalinlangan ko siyang sinabuyan ng katas ng kalamansi at maging ng bawang, dahilan para mapahiyaw yun at mabitawan niya si Lola. Naging mabilis ang kilos nun palayo sa aking lola habang dinaramdam ang sakit at hapdi na dulot ng mga sinaboy ko sa kanya. Narinig pa naming napapaangil yun, kaya inihanda na lang din namin ni Lola Basing ang aming mga sarili. Tila nagwala na naman ulit ang aswang at tinumba niya ang mga silya at maging ang mga mesa sa karinderyang yun. Hindi ka na makakalabas ng buhay dito sa karinderyang ito. Wika pa ni Lola. Humalakhak naman yun at sa isang pagkisap ng aming mga mata, nasa likuran na namin ito ni Lola. Nanlaki ang aking mga mata dahil doon, kaya mabilis akong napalingon at ganoon din si Lola. Napasigaw na rin ako noong pareho niya kaming sakalin ni Lola. Nagpupumiglas ako noon, subalit malakas ang nilalang na yun. Kaya mas lalo pa na humihigpit ang kanyang pagkakasakal. Ramdam ko rin noon na tila bumabaon ang kanyang kuko sa aking leeg, kaya bahagya din akong natigil sa pagpapumiglas. Nabuhayan lang ako ng pag-asa noong makita kong dahan-dahang naglalakad papalapit sa aswang si Sunny. Hindi siya naramdaman o napansin ng aswang gayong sa amin lang ang atensyon nito. At hindi rin namin ito hinayaang makalingon. At nang hindi rin ito magawang makitang paparating ang aking pinsan. Nang makalapit na nga ito sa aswang, walang pagdadalawang isip niyang sinaksak ang aswang sa bandang tagiliran nito. Napahiyaw noon ang nilalang habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Tignan natin kung anong mangyayari sa'yo dahil dito. Wika pa ni Sunny. Nang mapasigaw nga ang aswang, walang pagdadalawang isip niyang inilagay sa bibig no ng iilang bawang at maging ang balat ng mga kalamansi na piniga niya. Hiyaw lang noon ang nagawa ng aswang habang sinusuka ang mga pinapakain sa kanya ni Sunny. Tila umuusok din ang bibig nun at maging ang kanyang tagiliran na animoy. Napapaso nga ang kanyang balat. Nakita namin kung paanong mahirapan ng aswang sa pagkuha ng patalim sa kanyang tagiliran. Gayong matalino ang aking pinsan dahil hinarap niya ito gamit ang katas ng kalamansi at maging ng bawang para masaktan ng husto ang aswang kapag bumaon yun sa kanyang balat. Nang makabawi naman kami mula sa panghihina, dahil sa pagkakasakal ng aswang na yon sa amin ni Lola, napatayo na kami at kinuha ng mga natitira pang manaming mga bawang at kalamansi. Napapaluhod na noon ang aswang at hindi pa rin nakukuha ang kutsilyo na malalim na nakabaon sa kanyang tagiliran.
Napapakamot na rin ito sa kanyang bunganga at maging sa kanyang muka dahil sa labis na hapdi na kanyang nararamdaman. Hindi na siya mapakali noon, kaya naging pagkakataon namin yun para lapitan siya at isagawa ang aming plano. Hindi ko aakalaing ganoon ang magiging epekto ng mga pangontrang yun sa aswang, lalo na at napatihaya na ito at halos manghina. Hindi pa rin nito naaalis ang kutsilyo sa kanyang tagiliran. Kung hindi ka sana nagka-interes sa buntis naming kasama, hindi ka sana hahantong sa ganyan. Wika pa ni Lola. Nakatingin lang noon ng aswang sa amin at tila nagmamakaawang wag siyang tuluyan. Dahil kaya naman ni Lola na tuluyan ng aswang na yun, minabuti naming dalhin siya sa labas ng karinderya. Noong nasa labas na nga kami noon, pinahiga namin ang aswang. Yun nga lang, hindi nga lang tinuloy ang plano namin sa kanya. Pinainom namin ang natirang katas ng kalamansi at pinakain ang iilang bawang sa kanya. Habang nasa ganoong sitwasyon, ungol lang ng ungol ang nagawa ng nilalang. Hindi naman namin siya tinuluyan noon. Subalit binalaan namin siyang huwag nang pagkainteresan si Ate Melanie. Gayong hindi lang ganoon ang kanyang aabutin. Tumango naman yun at nangakong hindi na nga babalik sa karinderya ni Lola. Tanging pagtango lang ang naitugon namin noon sa kanya at hinayaan nga siyang makaalis. Naging pasuray-suray naman ang aswang na noon ay bumalik sa kanyang anyong tao. Tinanaw na lamang namin siya hanggang sa mawala nga siya. Binalikan naman namin si Ate Melanie sa loob at takot naman ito nang malaman na wala na ang aswang. Tila na ibsa ng kaba at takot nito. Bumalik naman ang ilaw namin noon, kaya minabuti na lamang naming ayusin ang mga mesa at silya. Nang matapos ay isinarado na lang ni Lola ang karinderya habang iniligpit namin ang mga natirang pagkain. Wala na rin namang tao noon at hinihintay na lamang namin ang asawa ni Ate Melanie. Pagkarating nga ng asawa nito, kinausap siya ni Lola na wag na muna itong pagtatrabahuhin, na sinang-ayunan na lang din ni Ate Melanie. Binigay na lamang ni Lola sa kanya ang 1 buwan na sweldo at nangako si Lola na tutulong kung sakaling manganak na nga ito. Dahil nga sa pangyayaring yun, hindi na muna nagtrabaho si Ate Melanie. Kaya naghanap si Lola ng bagong katiwala at minsan ay tumutulong pa rin kami sa karinderya. Simula nga noon, hindi na nga namin nakita ang lalaking aswang na yon. Hindi na rin kami nawawalan noon ng asin, bawang at kalamansi sa kusina man o sa tabi ni Lola. Hindi na rin naman naulit ang ganoong pangyayari. Dumami pa noon ang mga parokyano ni Lola, pero wala na kaming nakasalamuhang tulad ng lalaki. Kaya nakampante na rin kami. Hindi ko nga aakalain na dahil lamang sa kalamansi na pinatak ko sa kare-kare na malimit kainin ng naturang lalaki, ay mabibisto namin ang kanyang pagiging aswang. Laking pasalamat na lang nga namin gayong dahil doon nagawa naming protektahan si Ate Melanie. Hanggang sa lumaon noon, dahil tumanda na rin si Lola Basing at hindi na kaya ang magluto, natigil na rin ang kanyang karinderya. Nang mawala nga si Lola Basing, nagpunta si Ate Melanie sa bahay namin kasama ang anak nila ng kanyang asawa. Yun din ang huling beses na nakita ko si Ate Melanie.